ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral sa mga talinhaga or mga parables. Again, ulitin ko, ang mga parables po ay mga short story, mga common na mga kwento, familiar sa atin, na bibigyan ng Panginoon Jesus ng panibagong meaning. Meron siyang spiritual meaning or heavenly meaning. Because ang ating Panginoong Jesus, pagdating sa kaharian ng langit, alam niya, familiar siya. Popular siya or kabisado niya, pero tayo hindi natin alam. Maliban kung nakarating ka na sa langit at bumaba ka lang dito. Diba? Okay, so ang Panginoon Jesus naman, kung ano yung familiar sa atin, mga karaniwan na ginagawa sa loob ng tahanan, karaniwan na nakikita natin sa paligid, gagamitin niya para ipaliwanag ang mga bagay na spiritual. Yan. At kadalasan niya ito ay patungkol sa kaharian ng langit. Kaya itong Matthew chapter 13 ay parables of the kingdom. Maraming mga parables ang ating Panginoon Jesus, but Matthew chapter 13 ay specifically called parables of the kingdom. And of course, pag parable, priority natin yan yung interpretation ng Panginoon. So, once na binigay ng Panginoon Jesus yung interpretation ng talinhaga, of course, there is no other interpretation. Yun na yun. Hindi na tayo gagawa pa ng another interpretation. Kung wala siyang interpretation, of course, examine natin yung kanyang context. Immediate context. Now, ang binasa natin kanina yung verse 18, ito yung interpretation ng parable of the sower. At ang pinakapamagat nga natin dito is, a good soil produces fruit. So, hindi ito patungkol sa sower, sa nagtanim. Kundi patungkol sa mabuting lupa, matabang lupa, na nag-produce ng bunga. Okay? At ito nga ay patungkol sa mga uri ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ayan. Una, of course, verses 1 to 3, ito yung ating immediate context. At yung mga nangyayari dito ay ang ating Panginoong Yesus, diba, lumabas sa bahay, pumunta siya sa lawa. Sa pagpunta niya sa lawa, sinundan siya ng napakaraming tao. Crowds of people. So, bilangin nyo nga kung ilan yung napakaraming tao. Mahirap na, mahirap. Basta marami, crowds of people. Of course, pag i-compare natin sa ibang mga senaryo sa Gospels, hindi yan bumababa sa 5,000. Now, dahil maraming tao ang sumunod sa ating Panginoon Jesus, siya ay sumakay sa bangka at ayon sa Mark chapter 3, sumakay siya sa bangka para hindi siya mapitpit. Okay? So ngayon, i-picture niyo po yung senaryo, ang Panginoong Jesus nakaupo sa bangka, yung mga tao nakatayo sa dalampasigan. Okay, nandun sila. At ang Panginoong Jesus ay nagturo ng ng mga talinhaga, ng mga parabol. Usually, ang parabol ay sagot o tugon ng Panginoong Jesus, pwedeng sa isang tanong or sa isang statement na gagawin ng mga tao. Katulad ng ibang mga parables, may nagsalita, and then hindi sasagutin diretsa ng ating Panginoon Jesus. Sasagutin niya sa pamagitan ng parable. So yung nagtanong or yung nagsalita, nagbigay ng statement, ang tawag natin yan yung trigger. So, ibig sabihin, yung reason kung bakit niya sasabihin yung parable. Okay? Which means, kung ano yung statement, yung parable ay sagot dun sa statement. Hindi ito mag-iiba ng meaning mamaya kung ano-ano pinapaliwanag sa parable. Hindi. Sagot yun dun sa statement or dun sa tanong. Pero sabihin natin, Pastor, wala naman tanong dyan. Wala namang statement dito sa Matthew chapter 13. Wala nga. Kasi even sa chapter 4 ng Marcos
at saka sa Lucas, wala ring statement. Pero mayroong senaryo. Ano yung senaryo? Ang daming taong dumarating. Ang daming crowds of people lumalapit sa ating Panginoon. Sino ba yung mga crowds of people na yan? Sino-sino sila? Malalaman ba natin? Sige, taas yung kamay nyo. Bibigyan ko kayo ng pagkakas. Malalaman kung sino sila. Wala nagtataas ang kamay. Okay. Ibig sabihin na maganda yung observation ninyo. Okay, pero sa Mark chapter 4, sinabi dyan na nandyan yung mga alagad. Okay? Nandyan yung mga alagad, yung disciples, and then yung crowds of people. Ito yung reason kung bakit magtuturo ng parable ang Panginoon Jesus. Bakit? Yung crowd of people, hindi natin alam kung sino-sino sila, pero alam natin kung anong klaseng mga tao itong mga to. Number 1, sila yung mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus dahil gusto nilang makakita ng himala. Okay? Dahil gusto nilang makaranas, hindi lang makakita, gusto nilang makaranas ng himala. Yung iba ay gustong magpuna sa ating Panginoong Jesus. Katulad ng mga Pharisees at mga other religious leaders. Naghahanap sila na lalabas mismo sa bibig ng Panginoong Jesus at yun ang ibibintang nila sa Kanya. Yun. So, ano pa? Sila ay mga group of different people. May mga magsasaka dyan, may mga mangingisda, at may mga people from all walks of life. Bata, matanda, babae, at saka mga lalaki. So, crowds of people. Meron ding mga tunay na disipulo dyan. Sa crowds na yan, may mga tunay na disipulo din. Hindi ba alam ng Panginoon Jesus kung sino yung tunay at saka sino yung susunod-sunod lang para makaranas ng himala o para may makuha siyang pakinabang? Hindi ba niya alam? Alam niya. Pero, kahit na alam niya, mas maganda kung itong mga taong ito, sila mismo ang lalapit sa Panginoon Jesus at magpakita ng interes. Parang sa atin na nandito, di ba? Dahil nandito kayo, ibig sabihin, nandun yung interes nyo sa mga salita ng Diyos. Kasi lahat naman ng tao ay naniniwala sa salita ng Diyos. Maraming tao may mga Bible sa bahay nila. Tama po ba? Ilang Bible ang nasa bahay? Merong malaki, merong maliit, merong malaki, di ba? Merong English, may Tagalog, merong leather bound, merong hardcover, merong yung cover niya ay papel na matigas. Iba-iba, pero ilan lang yung talagang merong interes na buksan ito, pakinggan ang mga paliwanag nito. Kaya ngayon, aalamin ng Panginoon Jesus kung sino-sino sila sa pamagitan ng talinhaga. Yan. Okay, ngayon, ito yung senaryo, nakita nyo yung senaryo, at na sabi ko na rin yung point of emphasis. Meron lang isang point of emphasis, yung parable, at yan yung magandang lupa ay namumunga o nagkakaroon ng bunga. Pwedeng 30 folds, 60 folds, or 100 folds. Or sa atin, na tumubo yan, namunga yan ng 30%, 60%, or 100%. Okay, yan yun. Yan yung nasa verses 3 to 9. So, while nandyan yung mga tao nakaupo sa bangka ang Panginoon Jesus, sinabi niya itong parable na to, and as he sowed, sabi sa English, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured. Ang sower, hindi yung nananahi, paano ba ang pronunciation niya? Sower. Mga hasik, no? Ang magsasaka ngayon, iba na yung pagsasaka ngayon, di ba? Yung tinatransplant natin yung mga punla. Okay. So, magpapabindi ka sa isang tinatawag na seed box. Tapos yung seed box, pag tumubo yun na yung sibol, pag sumibol yan,
kukunin mo yun at magiging punla. Ililipat mo siya. Ngayon yun. Pero nung time nila, yung paraan ng pagtatanim doon, kukuha lang sila ng mga binhi tapos sinasabog sa lupa. Yan, sasabog. So pagsabog na gano'n, siyempre hindi mo kontrolado yung binhi. Pupunta yan sa napakaraming lugar. So pupunta yan sa daanan, wayside. Ang tawag natin dyan ay, ano tawag kasi natin doon? Wala. Hindi, ang tawag natin doon ay pilapil. Yun, yung pilapil, di ba, yung sa mga palayan dyan, tapos may daanan sa gilid. Okay? Inaapak-apakan ng mga tao, kaya siya matigas. And then, may mga batuhan. Bakit may mga batuhan doon? Sa taniman nila. Di ba maalala nyo, ewan ko kung nabasa nyo na to, sa Ecclesiastes. Sabi sa Ecclesiastes, there is a time for everything. Okay? A time to gather stones, a time to scatter stone. Ano yun? At ba't ka mag-gather ng bato? Para sa kaaway? Pang bato. Hindi, ang tinutukoy dyan is to gather stone, yung i-clear mo yung lupa para pagtataniman mo. Bubungkalin yan at alisin yung mga bato. Ano naman yung to scatter stone? Ito yung ginagawa sa mga kalaban. Diba? Kung halimbawa, ako yung makipaglaban doon, ang gagawin ko, pupunuin ko ng bato, lalagyan ng mga bato yung palayan nila. Bakit? Instead na marami yung makipaglaban, yung iba magiging abala sa pag-clear ng kanilang palayan, kukunti yung pupunta sa pagkikipaglaban. Pero si Haring Solomon, matalino siya. Sabi niya, there's a time for everything. A time to gather stone, a time to scatter stone. So, sa kanila, iniipon yung mga bato sa taniman, sa palayan, saan nila dinadala? Siyempre, itatabi. Itatabi nila. So, ngayon, pagsabog ng magsasaka yung binhi, yung iba napunta doon sa mga batuhan na yun. Yung iba naman napunta sa mga, may mga, ano kasing tawag na ito? Yung mga damo-damo na dikot, hindi naman dikot Maria. Pero yung bush, ang tawag natin nga bush nandiyan tumutubo sa gilid-gilid ng mga palayan, taniman. At may mga binhi na talagang tumama dun sa magandang lupa o matabang lupa. Yung matabang lupa na yan, prepared na lupa yan, binungkal, nilagyan ng mga hindi naman chemical na abono. Ano kasi tawag dito? Mga dumi ng hayop. Yan. Inaayos nila para patabain yung lupa. Now, punta tayo sa verse 18. Yun yung senaryo ng verse 3 hanggang verse 9. Pagdating sa verse 18, ipapaliwanag ng Panginoon Jesus ang talinhaga. Okay. Pero bakit niya ipapaliwanag? Anong nangyari? Nasaan na siya yun? Nasa bangka pa rin ba siya? Sa verse 18? Nasa bangka pa rin ba siya? Sa Mark chapter 4, okay, Mark chapter 4, verse 10, the same scenario to sa mga nag-aaral sa Harmony of the Gospels. Okay, yung life of Christ. The same ito sa Matthew chapter 13, ito Luke chapter 4. Dito sa Luke chapter 4 verse 10, Mark chapter 4 verse 10, sabi diyan, but when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parable. Ito na yun yung sinasabi natin na those who are really interested doon sa teaching, doon sa mga bagay-bagay about the kingdom of heaven. Okay? Those around him, hindi na crowds of people, those around him na lang, kasama yung 12 na pinili mismo ng ating Panginoong Yesus. So, meaning,
mangilan-ngilan na lang yun. Sabihin natin mga 100, 120. So, di natin sure, walang bilang, pero ibig sabihin, konti na lang sila. Hindi na crowds. Okay? At mag-isa na lang siya, nilapitan siya at tinanong nila, Panginoon, ipaliwanag mo sa amin yung parable. And then doon sa Lucas, no? Luke chapter 8, meron pang statement ang Panginoong Hesus dyan na gusto kong bigyan din ng pansin. Sabi sa Luke chapter 8 verse 9, okay, Luke 8:9, then his disciples asked him, saying, what this parable mean? Okay, so ano ibig sabihin nitong parable na pinaliwanag mo? At may mga sinabi ang Panginoon Hesus. Sabi niya, to you, it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that seeing they may not see, and hearing they may not understand. So, chinek na natin yan nung nakaraang pag-aaral. Pero ito yung gusto kong bigyan ng pansin. Ang sabi ng Panginoong Hesus, paano nyo maintindihan yung ibang talinaga? I think, balik tayo sa Marcos. I think sa Mark chapter 4. Itong tinutukoy ito. Hindi ko na i-lista. Pero ito yung sinabi niya, no? It's either nandito sa Mark chapter 13 niya, may Matthew 13, or nasa Mark chapter 4, or nasa Luke chapter 8. Ang sabi ng Panginoon Hesus, maunawaan nyo, kung hindi nyo maunawaan itong talinhagang ito, paano nyo maunawaan yung ibang mga talinhaga? So, bakit gusto kong sabihin itong bagay na ito? Kasi may mga nagtuturo na para daw maunawaan yung ibang mga talinhaga, dapat alam mo itong the sower na ito. Pero ang point ng ating Panginoon Jesus is, pag nakuha mo ang point ng parable na ito, makukuha mo na rin yung point ng ibang mga parable. Hindi niya sinabing ito ang gagamitin mo para interpret yung ating other parables. Okay, hindi yun yung point ng ating Panginoon Jesus. So kung naintindihan mo itong parable na to, maintindihan mo na rin yung ibang mga parable. Because ang mga parables ay meron lang iisang point, central point or point of emphasis. Okay, so ngayon titingnan natin, una yung magsasaka. Okay, ito ay nasa verse 18 na ng Matthew chapter 13. Una yung magsasaka. Sino daw ba yung magsasaka? The sower ay ang Diyos. Okay? The sower is God, God the Father, who scatters the seed of the word, at pwede rin ang ating Panginoong Hesus na siyang nangangaral ng mabuting balita. And the sower, of course, originally, ang Diyos ang sower at ang ating Panginoon Hesus ang sower. Pero nga pwedeng ikaw yung sower na nagkakalat, ikaw yung sower na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Now, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, katulad ng pagtatanim dito, hindi lahat ay mayroong magandang response. Meron yung nandyan, makikinig, pero after na nakinig, pag alis mo, alala. Mas magaling pa ako sa'yo. May mga anak, may nakausap na ako eh. May mga bata sabi niya, nagtuturo sa akin. Eh, bata lang sila ako, matanda na ako. Mas magaling pa ako sa kanila. Hindi lang porque matanda ka, mas magaling ka na sa Biblia. Maling kaisipan ko yun. Okay? Kasi yung mga bata, makita mo yung bata, manabasa niya from Genesis to Revelation. Ikaw, anong nabasa mo? John 3:16 lang. 60 years old ka na, John 3:16 na yung nabasa. Yung nalalaman mo ay kung ano lang yung naririnig mo sa ibang nagtuturo. Diba?
Kaya hindi basihan yung edad sa kaalaman sa Biblia. Ang tanong is, tama ba? Yung naintindihan mo, tama ba yung pagkakaunawa mo sa salita ng Diyos? But here, titingnan natin yung apat yung apat na pinuntahan ng binhi. Hindi rin patungkol sa binhi, okay? Kasi yung iba, bibigyan pa ng pansin yung binhi. Baka pangit na binhi, hindi. Ang isang magsasaka, hindi yan magtatanim, hindi yan pipili ng pangit na binhi. Okay? Alam natin yun. Nagsasaka tayo, di ba? Walang magsasaka na magtatanim na lang na hindi niya pipili yung binhi. Hindi. Ang isang magsasaka, titingnan niya yung pinakamagandang binhi. So, hindi yung binhi ang pinag-usapan dito. Yung pupuntahan ng binhi. Now, unang binhi ay pumunta sa daanan. Sabi sa verse 19, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. Okay, gusto ko munang basahin yung verse 3 para maunawa natin to. Sa verse 3 kasi, in verse 4 ng Matthew chapter 13, okay, as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds, okay, pansinin nyo ha, and the birds came and devoured them. May mga nag-interpret dito na sinasabi nila, ayun, yung birds, sabi sa verse 18, ay siya yung wicked one, siya si Satanas. So ngayon, lahat na ng bird na makita nila sa parables ay masama. Diba? Hindi po ganon ang parable. Kaya nga, palagi natin tinitingnan yung konteksto. Okay? Ang buhaya ba, lahat ng buhaya masama? Halimbawa, pag sinabi ko, uy, ang lalaki ng mga buhaya sa ilog, masama ba yan? Hindi naman, di ba? Eh, yun, talagang buhaya yan. Wala tayong magagawa. Eh, buhaya sa... Sabihin mo na, buhaya sa Senado, kaya buhaya sa Congress. Di ba? Pero parehong buhaya yun. Di ba? So, take note. Hindi porke nabanggit dito na yung ibon ay masama, dito sa parable na to, lahat na lang ng mabasa mong ibon sa Bible ay masama. Hindi po. Titingnan natin yung word kung paano siya ginamit dito sa konteksto nito. Yan. So, kaya pinakita ko yun. Kasi may mga nagtuturo na ganun nga. Kasi later on, may ma-encounter na naman tayong ibon. Saan yun? Parable of the mustard seed. Merong ibon doon sa tumubong mustard seed na yung mga ibon ay nagpugad doon sa tumubong mustard seed. Sasabihin nila, dahil kasi yung ibon ay mas evil one, so the kingdom of God ngayon ay nagpugad ng mga masasama. Parang hindi yata yun ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus. Pero pupuntahan natin yan later on. Basahin nyo in advance. Okay, so when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who receives seed by the wayside. Okay. Ano bang meron sa wayside? Matigas. Daanan. Kaya pagdating ng binhi, hindi siya lumubog, nakapatong lang doon, nakita ng ibon, kinain niya. Ang tawag natin dyan is a hard heart. Isang matigas na puso. Yung pilapit kasi, bakit matigas na ulit? Dahil ito ay dinadaan-daanan or sa ibang salita, tinapak-tapakan. So a hard heart, pwedeng marami ng experience yan. Pwedeng ito yung puso na inapak-apakan ng napakaraming tao. Ito yung puso na marami nang na-experience sa ibang mga tao. Kaya ngayon, tumigas na ang kanyang puso. Hindi niya kasalanan.
Okay? Talagang sa experience lang niya, tumigas yung kanyang puso. Pwede yun. Posible. Or posible rin na tumigas ang kanyang puso sa salita ng Diyos dahil sa dami na niyang naririnig na pangangaral. Magbukas siya sa YouTube, magbukas siya sa social media, puro debate pang nakikita niya doon. Nagdidebate si ganito, siya daw yung tama. Sabi ng, hindi, kami ang tama. Ngayon, kung ikaw nakikinig, ano ba man yan? Walang mali kung sila tama. Ayoko na. Hindi lang yun, naka-encounter pa siya. Tumigas yung puso niya dahil naka-encounter pa siya na ng isang nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos, mamaya, mayroon siyang itinanong, nagtalo sila, mamaya nagsisigawan na sila, nagtalo na sila. Kaya sometimes, hindi maganda yung nakikipagtalo, nakikipagdebate. Kasi instead na mawin mo sila, lalong titigas ang puso niya. Ngayon, sino man yung mga pupunta ngayon na mangangaral sa kanya ay hindi lulubog yung salita ng Diyos kasi tumigas yung puso niya dahil sa na-encounter niya. So, ito yung mga tao ito. Pwede rin na tumigas yung kanilang mga puso dahil sa mga na-experience nilang iba't ibang uri ng bagay sa kanilang buhay. Okay. So, ito naman yung gustong-gusto ng diablo. Ito naman yung gustong-gustong binabantayan. Alam natin ang diablo, nagbabantay siya palagi, hindi yan natutulog. Sabi ni Peter ay, the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Okay? Para siya, ang roaring lion ay yung naghahanap ng kanyang prey, naghahanap ng kanyang sisilain, kakainin. Okay? So, pag may nakita siyang ganyan, nakarinig ng salita ng Diyos, kukunin niya kagad. Hindi inunawa ang salita at agad-agad itong nawala. Para siyang yung sinasabi ng Panginoong Hesus na seeing but they do not see, hearing but they do not understand. Merong ears to hear but they do not hear. Merong eyes to see but they do not see. Bakit? Kasi pagka latag ganyan, wala na. Kinuha na sa kanya. And yung sinabi ng Panginoon na bakit siya nangangaral sa pamamagitan ng parables? Para yung kung ano yung meron siya kahit na konti, mawawala pa sa kanya. Yan. So ito na nga, nangyayari nga. And then pangalawa is yung binhi na pumunta sa mabatong lupa. Okay? Verse 20, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Diba? At least, makikita natin na may tala, may tuwa, at may saya sa piling ng liftana. Natuwa siya, nagalak siya kasi na-excite siya. Dahil, ay, ito pala yung salita ng Diyos. Narinig niya, yun lang, may problema. May problema. Ano yung problema? Yet, he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation, persecution arises, because of the word, immediately stumbles. Okay. Ang tawag, kung kanina ang tawag natin doon ay hard heart, ito naman ay shallow heart. Mababaw na puso. Okay? Tinanggap naman niya, natuwa naman siya, nandito siya, lundag-lundag, taas siyang kamay pag nagpupuri, at pag medyo worship na, talagang lumuluha ko, umiiyak, pansamantala lang. Bakit? Nung sinubok na ang kanyang hawak, ang kanyang kapit sa salita ng Diyos, tribulation, persecution comes. Ano ba ang Tagalog ng tribulation? Kapig. Asan yan? Kapighatian. Ayan. So, dumating ang kapighatian, dumating ang pagsubok dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pananampalataya, susubukin siya, ayun, bagsak.
ang karamdaman, ang mga kapighatian, ito yung mga halimbawa. Mga few examples lang, pero marami pa to. Mga karamdaman na tila ba hindi nawawala or walang kagalingan. Pwedeng kapighatian yan. Kahirapan. Mga inaalaga ang kasalanan o pet sin na nasa atin. Na hindi mo kayang bitiw-bitiwan. Pagkawala ng isang mahal sa buhay. O pwedeng yung pagkawala, pwedeng may namatay na talagang favorite mo or favorite ka o kaya ay broken relationship. Iniwan ka ng girlfriend o kaya ng girlfriend. Okay? Instead na magpatuloy ka, ang sasabihin mo pa Panginoon, totoo ka ba? Bakit ganito? Ba't ang tagal ko nang nananalangin, hindi naalis tong sakit na to? Si Paul nga, ganun din Diba? Panalangin siya ng sabihin, Lord, alisin mo ito. Pero hindi nalis ng Panginoon. Kaya si Paul, tinignan niya, ito ay positive side. Kaya nandyan yan, sabi niya, to keep me humble. To keep me from seeking the Lord, to keep me from being dependent sa Panginoon. Sa atin hindi. Habang nandyan yan, pinag-question pa natin ang Panginoon, Lord, totoo ka ba? Lord, totoo ba yung mga pangako mo? So, dahil mababaw ang hawak, mababaw yung kapit, dahil mababaw din yung pagkakapaliwanag ng salita ng Diyos. Importante din yun, di ba? Yung nabasa mo, tapos ipinaliwanag sa iyo ng maayos, mas maintindihan mo at mapanghawakan mo ng tama, di ba? Kung mali yung pagkakapaliwanag at hindi maayos, siyempre, di ba sabi, masisisi ka pa. Di ba sabi ni Pastor, ganito? Okay, magiging problema pa yun. And then, hindi lang kapighatian, pagsubok. Ano naman ang pagsubok? Ang sa pagsubok ay, kumbaga sa nag-aaral, yung testing. Kumbaga sa mga mag-re-review, magte-take ng exam, yung exam, the day ng exam, yun yung pagsubok. Doon mo malalaman kung totoong nag-review ka. Kung totoong nag-review ka online o nagtatuloy ka habang nagsasalita yung lecturer. Di ba? Okay? Sa pagsubok. Okay? Ito yung, ang tawag nga natin dito ay testing. So sabi nga ng iba, madaling maging Kristiyano. Narinig nyo na yan? Yung salitang, ewan ko kung ang tawag dito ay action. No? Sabi na iba, madaling maging Kristiyano. Pero mahirap magpaka-Kristiyano. Yun nga dahil ang pagiging Kristiyano ay sinusubok yan. Yung pananampalataya mo, pananalig mo sinusubok. Ito ay susubukin. Okay? Hindi ka tutuksohin, susubukin ka. Iba yung tukso. So kasama dyan sa pagsubok na yan, ang mga pag-uusig. Ang pag-uusig, yung uusigin ka dahil sa iyong pananampalataya. Dahil sa iyong pananalig, uusigin ka dahil sa iyong pananalig sa iyong Panginoong Yesus na, Kristiyano ka ba talaga? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Diba? Totoo bang Kristiyano ka? Mga ganyan. Uusigin ka, ang makapagsubok na yan ay yung mga pinaniniwala, susubukin yung mga paniniwala mo. Susubukin kung ano yung mga doktrinang pinanghawakan mo. Halimbawa, totoo bang si Jesus ay Diyos? Kung hindi malalim yung kapit mo doon, pag sinabi niya, hindi naman Diyos si Kristo, tao lang siya. Ano ba? Paano mo na ito basahin mo? Ayan, diba? Ngayon, pag dumaan ka sa discipleship, kahit na anong ipakita niya, mag-agree ka. Kasi, magbabasa mo, Matthew, Mark, Luke, siyempre, sasabihin niya si Jesus Christ ay tao. Lahat ng gagawin niya si Jesus Christ ay tao. Pero hindi lang siya basta tao. Hindi siya tao lang. Kasi tao siya talaga, oo. Oo naman. Hindi natin dinideny yun, di ba?
pero siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay, so susubukin ang iyong paniniwala. Pangatlo, susubukin ang iyong buhay Kristiyano. Anong klaseng buhay ba yung binubuhay mo bilang Kristiyano? So, papakinggan nila, susubukin nila yun, yung titingnan nila kung paano ka gumalaw, paano ka magsalita. Titingnan nila ngayon kung anong mas importante sa iyo. Titingnan nila yung susubukin ka sa mga relasyon. Pagpapalit mo ba yung panonood ng social media sa prayer meeting? Okay po ka. Pagpapalit mo ba yung Facebook sa Bible reading? Diba? Parehong nasa cellphone naman yun. Bible reading, di ba online? Cellphone yun. Facebook, online din. Cellphone din eh. So, ngayon, mamili ka. Facebook o Bible book? God's book. Ayan, ayan. Parang slogan. Facebook o God's book? Okay? So, susubukin ka dyan. At, kung mababaw yung ugat, walang pundasyon na malalim, matutuyo yan. Anong mangyayari? Hindi magkakaroon ng bunga. Okay, tumubo, pero nalanta dahil hindi nagkaroon ng bunga. Pangatlo ay yung napunta sa dawagan o sa mga bushes, okay, sa mga damuhan. Tapos, tumubo rin. Tumubo rin siya. Ibig sabihin, maganda yung lupa. Tumubo eh. Tumubo, yun lang. Now he who received seed among the thorns is he who hears the word. And, dalawa, the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, it becomes unfruitful. So, anong nangyari? Ito. Tumubo yung binhi, sumibol yan, at saka lumaki, yun lang, sinakal siya ng mga mga bushes. Alam niyo kung paano nasasakal ang isang halaman kasama yung mga damuhan? Paano? Ha? Hindi yung mga damo, hindi yung dahon, hindi yung sanga. Yung ugat, mas malakas kumapit. I-compare mo yung ugat ng talong o kaya yung ugat ng sitaw sa ugat ng damo. Mas matigas yung ugat ng damo, mas matibay yung ugat ng damo. So kung pinagsama mo yan, yung damo at saka yung ugat ng halaman, halimbawa talong, sasakalin niya yung talong. Ngayon, lahat ng sustansya, kahit na mataba yung lupa, lahat ng sustansya mapupunta sa damo. Makita mo yung talong, bansot, ganyan na lang. Okay? Hindi man niyang makabulaklak. Bakit? Lahat ng sustansya nga nandun sa... Makita mo yung damo, ang ganda-ganda, ang yabong. Diba? Pero yung tinanim mo, hindi yung maasenso. Kailangan mong bunutin yung damo sa paligid. Kaya minsan si Apong Oring, Apong Pena, sa puntasan niyo, magdadamo kami doon, alisin niyo. Alisin niyo mga damo para hindi talunin. Okay? So nasasakal. Pero sa isang mananampalataya, sa isang tagapakinig, hindi naman ugat yung sasakal sa kanya. Wala namang ugat dito eh. Di ba ba? Hindi. Kundi mga cares of this world at saka deceitfulness of riches. Ito kasi pagkabalisa sa maraming bagay at pagkahumaling sa kayamanan. Okay, yung pagkabalisa sa maraming bagay, yung cares of the world, kumbaga, nakatingin ka sa mga bagay na material at palaging nandoon, yung focus mo ay nandoon. Buti pa siya, ang cellphone niya, iPhone. Ako, Android. Di ba may kwento dito naman? Sino ba nakarinig na yung kwento naman? Nagre-reklamo sa kanyang sapatos. Ganito
na ng sapatos ko. Binilhan siya ng bagong sapatos ng nanay, pero hindi siya branded. Hindi siya signature ng sapatos. Sinuot niya, nagre-reklamo sapatos. Ba't ganito ng sapatos ko? Ba't ganito ang binili mo? Sana yung pan na lang. Tapos habang naglalakad siya, nakakita siya ng tao na walang paa. So, ngayon, bigyan ng naisip, papalat pa pala ako. Nireklamo mo na yung sapatos siya, wala siyang paa. Ikaw may paa, wala lakas. Diba? So, nakapokus tayo sa kung anong wala tayo at kung ano yung meron yung katabi mo. Yeah. Kaya kung minsan may ginuguli, bakit? Kasi pag tumabi siya, mas maganda yung isa. Kaya ngayon may binubuli. So the cares of this world, sometimes kailangan nating makisabay sa OOTD na tinatawag. Ano yung OOTD? OOTD. Hindi. Outfit. Kamali tuloy. Outfit of the day. Diba? Uy, ano sa ito? Anong uso yan Wala akong ganyan Diba? Palagi tayong nakatingin sa ganoon. Sinasakal tayo sa ganoon. Sometimes, naaakit tayo sa mga bagay na yan, katulad ng mga gadget, yung nabanggit ko kanina. Android sa akin, meron siyang iPhone. Tapos yung iPhone niya, iPhone 3 na tayo. At least iPhone, di ba? Bumili ka ng iPhone 5. Tapos ngayon, meron siyang i6. O kaya i7. Sometimes, nagiging masyado tayong mindful sa mga kaibigan, barkada, di ba? Madali, may lakad yung barkada. Kaso lang, may service na yan So, hindi. Nadi-divide ang iyong attention, nadi-divide ang iyong focus. Nawawala ka ngayon ng concentration, nawawala ka sa focus. Sometimes naman, yung care natin sa nagiging conscious tayo, taba-taba ko na. Mag-jogging nga ako. Ayan. Dati nag-jogging, ilang umaga. Siguro, sabihin na natin isang linggo. Isang linggo, nag-jogging. Pagkatas, ayaw ko na, puro kain na. Kunwari, conscious sa health, conscious ay take care sa pagkain, gusto ko ng ganon, co-conscious sa relationship. Lahat tayo nakafocus sa mga ganon na para bang napag-iwanan sa panahon. Bakit? Hanggang 31 lang yung kalendar niya, 32 na. Those are the cares of this world na siyang sumasakal sa salita na naririnig natin. Sasakalin niya. Aalisin yung focus, i-distract yung focus mo sa salita ng Panginoon. Of course, alam na natin yung pagkahumaling sa kayamanan. Sasabihin ko pa ba yun? Self-explanatory na yan. Alam mo, nakatingin ka palagi sa pera. Kaya pag nanalangin, hindi Panginoon. Panginoon, Lord, Panginoon. Bakit? Nakapokus sa nahumaling sa kayamanan, sa pera. Okay? So, anong nangyari? Dahil nandyan yung mga distractions, nandyan yung mga bagay na yan, nasasakal, hindi lumalaki, hindi tumutubo ng maayos yung binhi, hindi ito nagkakaroon ng bunga. And then, sa ika-4 na lupa, ang binhi namang nahulog, at katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa. Anong nangyari sa matabang lupa? Ang mga taong dumirinig at umuunawa. Sila yung dumirinig, nakikinig, pero hindi lang basta nakikinig, inuunawa ng mabuti sa mensahe, umuunawang mabuti sa mensahe, kaya ito ay namunga ng sagana
may tig 100, may tig 60, at mayroong tig 30. 30%, 60%, 100%. Napakaswerte mo pag nag 100% yung bunga mo, ay yung ani mo. Ano yan? Ano kasing tawag nila ngayon? Yung term natin ngayon, paldo. Oh, pag naka 100% ka sa harvest, paldo na yan. Oo. Tapos na-harvest mo na yun, namumulaklak pa. Oh, bawi. Diba? So, ngayon, paano nangyari na siya ay tumubo at namunga? Yung lupa ay handa. Hindi siya matigas na lupa. Hindi siya mababaw, mabato, at hindi siya madamo na lupa. Okay? At dahil ito ay matabang lupa, prepared na lupa, tumubo at namunga. Okay? Yung nakikinig, hindi lang yung basta nandiyan naupo at nakikinig. Kasi may nakikinig na hindi naman nakikinig. Alam niyo ba yan? O parang yung mga nag-review sa atin, di ba? Kunwari nakaon na, ganyan, nakikinig. Lumilipad pala yung isipan ko. O, di ba? Ay, nasa swimming. yung isipan nandun sa swimming. Kumakaway-kaway na. Tapos biglang may tinong, ano po yung pakiulit? Okay? Nakukuha niya, mayroong nakikinig na hindi naman nakikinig. Pero mayroong nakikinig na inuunawa ang bawat napapakinggan. Okay? May nakikinig na, hindi lang yung pakikinig, pati yung pagbabasa. May nagbabasa na for the sake na nakabasa lang. Okay, Bible reading namin ngayon ay Hebrews chapter 14. Binasa niyo na ba yung Hebrews 14? Opo. Sabi niya. Sinungaling, wala pong Hebrews 14. Hanggang 13 lang ba yung Hebrews? Nahalata talaga. May mga nagbabasa na for the sake na nakabasa lang, okay na. Pero may nagbabasa na talagang nagpe-pay attention sa binabasa. At least kayo, naturuan kayo kung paano mag-pay attention. Anong ino-observe natin? Who? What? Where? When? How? Tapos, meron pang why? Ayan. Tapos, what will I do? How will I do it? Ayan. So, pag nagbabasa ka, yun yung tumatakbo sa iyo. May mga questions kang nabubuo habang binabasa mo. Yun yung good reader. Okay? Hindi yung basta nagbasa at for the sake na nakabasa lang. Yan din yung nakinig at saka inunawang mabuti. Hindi lang pinabasa, hindi lang pinapakinggan, kundi binubulay-bulay. Pinagbubulayan, pinag-aaralan. Pero, higit sa lahat, is sinasapamuhay yung naririnig. Yan. So, anong gagawin natin ngayon? First is, examine natin yung ating mga sarili. Examine mo yung sarili mo. Huwag ngayon, pag-uwi na lang. Basta, examine mo yung sarili mo. Nasaan ka ba dun sa 4 na klaseng lupa na ito? 4 na klaseng lupa, 4 na klase ng puso, 4 na klase ng nakakarinig ng salita ng Diyos. Ikaw ba yung matigas na puso? Ikaw ba yung natanggap mo naman? Tuwang-tuwa ka pa nga nagaganap. Tuwang-tuwa sa galak. Pero, nababalisa ka sa napakaraming bagay. Ikaw ba yung nasasakal ng mga bawat makita mo na lang? Mamaya, pasukan na, di ba? Naka-enroll na kayo? Pasukan na. Ay, buti pa siya, may bag na. Ako wala pa. Yung bang tipong alam niya, yung ang daming iniisip na alam makita. Uy, may ballpen ka na. Ay, ang ganda naman ng ballpen mo. Ba't sa akin ganito? Ang daming cares na pumapasok. Ang daming
kaagulmihanan sa puso. Okay? Or, ikaw ba yung matabang lupa? Ikaw ba yung puso na inuunawa, nakikinig ng mabuti at inuunawa yung salita ng Diyos? So, eksaminin natin yung ating mga sarili sa mga bagay na ito. Now, of course, pag na-examine mo, yung unang tatlong mga puso, no? Unang tatlong lupa, they have one thing in common. Ano yung common nila? Yung tatlo? Ha? Ano yung common nila? Hindi sila lahat nagbunga. Yung napunta sa daanan, walang bunga. Hindi nga tumubo eh. Ninakaw na kagad ng kaway yung binhi, yung sa kanya. Yung napunta sa batuhan at sa damuhan, tumubo naman pero ang daming mga alalahanin na nangyayari. So, itong tatlong to, walang bunga, anything. Pero yung matabang lupa ay nagkaroon ng bunga. Okay? Yung bunga kasi ay patunay na ikaw ay totoong nakikinig, totoong nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, at totoong isinasapamuhay yung narinig mo. Ang tanong, kung tayo, ano ba tanong mo sa sarili mo? Kung ako, yung magandang lupa, anong bunga kaya yung nakikita sa atin? Ano kayang bunga yun? Uy, mansanas mo yun, Pastor. Hindi po. Ang tanong, next na tanong is, ano ba yung mga bunga na dapat nakikita sa atin? Sige nga, hulaan nyo nga. Ano yung mga yon? Ha? John 3:16? Galatians 5:22 and 23. Yan. So, alamin na natin ano yung Galatians 5:22 at 23. Galatians 5:22-23. Dito tayo magwawakas. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So, examinin mo sarili mo. Meron ka ba nun? Meron po ako. Ilang taon na nga akong naguhulog niyan eh. Hindi po yun. Hindi po yun. Okay? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Hindi kagulumihanan ha. Kapayapaan, pagtityaga. Nagtityaga ka ba o madalis kang mainit? Madali kang mainit. Kabaitan. Hindi nawawalan ng bait, kundi kabaitan. Kabutihan. Katapatan. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ilan lahat yun? Ilan lahat yun? Kunti lang naman eh. 10. Kunti lang naman. 10. Hindi. 9 na fruit of the Spirit. Ngayon, kung i-rate natin sa 0 to 10, 0 yung lowest, 10 yung highest, nasan ka sa 9 na fruits na yan? Pagdating sa pag-ibig, nasan ka ba? 0 to 10. O baka nasa 5. Kasi umiibig ka lang sa mga gusto magbigay, sa mga hindi, ay talo-talo lang. Pagdating sa pagtitiis, nasan ka ba from 0 to 10? Yun yung mga i-examine natin sa ating sarili. Hindi nyo na kailangan sabihin pa ako. Okay? Pag uwi mo sa bahay, pag ikaw na ay nagsisiisa, examine mo ang iyong sarili. Huwag mo sabihin ngayon. Examine mo ang iyong sarili pag ikaw ay nag-iisa na. Yun, tama yun. Magmuni-muni ka. Pero doon sa tabing dagat, magmuni-muni. Okay? So, I hope na nakita natin ang ating sarili sa mga bagay na to. Ang kailangan na lang is yung tingnan mo kung ano yung mga dapat alisin, ano yung mga dapat i-improve, ano yung mga dapat i-maintain. Tayo